Bakit po kayo ang number 1 po sa mga nominees ng vendors party list? Sabi niyo kasi kanina kay Chacha, si Diwata po matalino at sincere ang kanyang advocacy to help the vendors. Ano po? At wala hong duda, walang sino mang question sa kanyang kredibilidad, sa kanyang katauhan, na totoo siyang vendor. So bakit po hindi niyo siya ginawang number 1 nominee? Una po talagang kaisip nito ako po talaga at kami po nagkaisa lang po kami na gawin po itong vendors party list. Oo, bakit ikaw yung mas pinagsalita nila ngayon? Kasi alam ko din naman na mas marami magtatanong pag nandito para sa akin. Kaya ako yung umakyat talaga, nag-voluntary para umakyat dito na ako na lang yung magsalita. Okay. Miss Malu, ito pong second nominee natin, si Sir Lawrence Pisigan. Sabi niyo po kanina, matagal niyo na po siyang kasama at kaibigan? Matagal ko na po siyang kilala. Gaano na po? Kilala lang po. So wala po kayong idea na ito po ay nagkaroon ng kaso for possession of an unregistered firearm? Hindi po. Hindi niyo rin po alam yung kanyang kaso sa DFA? Hindi po. Sa DFA Batangas, kung saan nagpunta po siya doon at mayroon pong nagreklamo na kawani ng DFA? Sa kapangsarkabuan po, ma'am, yung background po ng second nominee nyo, nagkaroon ho ba din kayo dito ng due diligence para po sa lahat ng mga kakatawan sa mga vendors? Ang background check po ba? Opo. Hindi na po kami nag-background check sa lahat ng mga nakakano po. Opo, including nga dito po kay Miss Sandil, hindi rin po ninyo alam na siya ay may kaugnayan sa construction company mismo, ma'am? Hindi ko po alam yung pangalan ng company nila, sir. So sa ngayon po, ma'am, dito po sa ating nadiskubre, na kayo po ang inyong pong, if I may say so, ma'am, pinakamalaking negosyo po ay malalaking kontrata sa DPWH. Hanggang ngayon po, meron pa kayong existing contracts. Si Ma'am Malu Lipana, ng vendors party list, siya po ang first nominee. Magandang umaga po, ma'am, at salamat po sa panahon. Magandang umaga po, Sir Ted, Tylon, and magandang umaga po, DJ Chacha po. Salamat sa panahon, ma'am. Ang una po naming katanungan po ay bakit po vendors party list ang inyo pong sinalihan at bakit po vendors ang inyo pong gusto pong katawanin sa Kongreso? Opo. Kami po lahat po, lalo na po ako, ay mula pagkabata po ay vendor po talaga ako. Yung po itinabuhan namin hanggang sa ngayon po ako po ay manininda. Ganon din po lahat ng team namin po, naka-line sa number 10 po. Lahat po kami mga vendors po. Okay. Hanggang ngayon po, vendor po kayo, ma'am? Opo. Ano pong inyong tinitinda, ma'am? Ngayon po, mga binibenta ko po ay mga apparel po, mga damit po, ayan, mga uniform, mga jersey po, ayan, nagbebenta po ako yan hanggang ngayon po. At meron din po ako sa loan po. Opo. Pakiulit po, ma'am, ang tinitinda, mga RTWs po, mga pantalon, mga damit po? Opo. Lahat po, kasi trader po ako so lahat po, kahit sabi ko pag nagtatanong, kahit pa akong backyard meron. So po talaga, nagbebenta po ako ng trader po. Nagbabayos kahit ano po. So kahit kaninyo pa akong bakya, binebenta po ninyo, vendor po kayo. Saan po ang inyong pwesto dito po sa inyo pong mga paninda? Ako po ay dito po ako sa Pasig po. Meron din po ako sa, ang opisina po namin ay sa Mandaluyong po. Okay, so ito ho ba'y pwesto na maaaring puntahan po ng mga gusto hong bumili ng paninda ho ninyo? Pwede po, dito po sa Pasig. Mga medals po, mga sporting goods meron din po. Okay, sige po. Wholesale, retail din po. Opo, sige po. So, bakit po kayo ang number 1 po sa mga nominees ng vendors party list? Kasi kami po, magkakaibigan po kami, magkakakilala po kami. Katulad po yung pangalawang nominee po, si Lawrence Pisigan o Florentian Pisigan po. Kaibigan ko po siya. Ang una po talagang kaisip nito ako po talaga at kami po nagkaisa lang po kami na gawin po itong vendors party list. Nung year 2001 pa po ito. Opo. So, sige po, bago ko po hayaan po itong mga personalidad,
na mga nominees Opo. po ng inyo pong party list, no? Si Lawrence Pisigan, sino ba ito? At maging si Cheryl Sandil, ano? Opo, tama Opo. po, no? At saka ito nga po si Diwata na pang-apat, ano ho? Bago po itong lahat ng ito. Ma'am, maliban po sa mga RTWs, pagtitinda po ninyo ng mga produkto po na pang-consumer, ano ho, mga damit, ano pa po ang hanap buhay po ninyo, ma'am? Marami pa pong iba, sir. Katulad po ng mga ilaw, mga ganun po, construction materials din po, ako rin po yun. Opo, construction materials po. Opo. Opo. Mga solar po. Opo. Maliban po doon, ma'am, ano pa po ang inyo pong hanap buhay? Yun lang po, mga trading po, mga binibentang mga kahit ano po, basta may trading company po kasi po. Opo. Trading company nga po, no, mga panindak, kanin nyo, namamakyaw din po kayo. At nasa retail din kayo. So, ang tanong ko po, ma'am, sa inyo, maliban po doon, meron pa ho ba kayong iba pa hong hanap buhay o negosyo? Construction company po. Hindi, ang tanong ko po, meron pa ho ba kayong ibang hanap buhay o negosyo po, ma'am? Yun lang po, mga ganun lang po. Mga construction company, sa trading company, ganun lang po. Paano po mga construction company? Ano po iyon? Halimbawa po, yung mga ilaw po, yung mga ganun po. Anong mga ilaw po? Can you give us details? Mga solar lights po, ganun, mga ganun po. Nagbibenta rin po ako nun. Opo. Nagbebenta rin po kayo kanino? Kahit kanino po na pwedeng bumili po. Kahit sinong pwedeng bumili. Opo. So, ma'am, ma'am Marilu, kayo ho ba ay si Marilu G. Laurio? Ito po ang inyo po bang pangalan bago po kayo'y maikasal po kay Mr. Lipana? Opo. Kayo po ito si Marilu G. Laurio. Opo. Sige po. Kayo ho ba mismo, ma'am, ay meron pong mining at construction company? Opo, ako po ang presidente ng construction po. Opo. Hanggang ngayon ho ba kayo pa rin po ang presidente at namumuno ng construction company ito? Opo. Ano po ang pangalan po ng construction company, ma'am? Olympus po, Olympus. Ano pong buong pangalan po nito, ma'am? Olympus Mining and po. Pakiulit po. Construction company po. Ano po ang eksakto pong pangalan nito per SEC registration? Hihingin ko lang po. Medyo mahaba po kasi nagpalit siya. Parang Olympus Mining and Construction Supply and Company. Parang po. Opo. Ma'am, mawalang galang lang po, Ma'am Marilu, ha? Kailan pa ho ninyo pinangasiwaan o binuo itong construction company ito? Parang 2020 pa po. 2020? Parang matagal na po. Hindi ko lang po masigurado po yung exact po. Kasi ma'am, kung matagal na po, hanggang ngayon di niyo pa ho memoryado ang pangalan po ng inyong kumpanya, ma'am? Nagpalit lang po kasi. Opo. Parang dati po kasi nakatatlong palit po kami doon kasi parang hindi ko natanggap po ng Pero kasi parang Olympus Mining po siya. Sorry po. Ma'am, sorry po, kasi gusto lang ho namin pong malaman ho. I hope you don't mind us asking the details. Kasi po, ano po ang pangalan eksakto ng inyong mining at construction company? Opo. Hingin ko lang po. Sige po. Opo. Ma'am, can I guide you? Ang pangalan po ng inyong kumpanya ay Olympus Mining and Builders Group Philippines Corporation. Tama po ba? Ayun, tama po. Ay, okay, thank you. Opo. Ano po ang transaksyon nitong Olympus Mining and Builders Group Philippines Corporation sa gobyerno? Ito po ay nagbibuild din po. Ano pong ibig sabihin? Kahit building o po. Ano pong ibig sabihin nung nagbibuild po kayo?
Like mga buildings po, pwede rin po siya. Horizontal, vertical po, pwede rin po. Kalsada. Meaning kayo po ay kontratista ng DPWH. Pwede rin, opo, pwede po. Opo. So kayo po hanggang ngayon ay kontratista ng mga proyekto po ng DPWH, ma'am? Opo. So ito pong inyong kumpanyang ito po ba ang main, ito ba ang pinakamalaki po ninyong negosyo? Yan na po. Opo. So, ma'am, kailan po kayo huling nakipagtransaksyon sa gobyerno? Hindi ko po matandaan. Pero baka ano po, sir, baka mga siguro 2 to 3 months ago po. Ano, ma'am? 2 to 3 months ago po. 2 to 3 months ago po ang inyong Opo. ang inyong pinakahuli pong transaction sa baka 6 months ago po, mga ganun po. Basta this year din po, meron din siguro po. Opo. Ma'am, sorry po ma'am, kasi kung kayo po ay nakikipagkontrata sa gobyerno at kayo po ang presidente ng kumpanya at kayong pinuno ng kumpanya, gusto lang ho namin maintindihan kung bakit po ninyo hindi matandaan po itong inyong transaksyon sa gobyerno. Kasi hindi naman na po ako masyado involved ngayon sa company. Kasi yun yung balak ko namin na magbababa na po ako sa company po since pumasok na rin din po ako dito. Paano po magbababa po kayo? Hindi na po ako masyadong ngayon sa company po, sir. So kailan po kayo huling pumirma po ng kontrata? Inyo ho bang kakontrata ang DPWH, ma'am? Ano? Inyo ho bang kakontrata ang DPWH? Meron naman po, minsan, opo. Opo, minsan po. Pero kailan po kayo huling nakipagkontrata sa DPWH? At kung meron man po, magkano kaya pong halaga kung maalala po ninyo? Baka last year po. Hindi ko pa po masyadong maalala. Pwede ko pong po sa inyo, isabi sa inyo sa susunod na ano. Opo. Kasi maalala po maalala. Opo, hindi niyo po maalaala kung kailan po kayo huling pumirma ng kontrata po para sa proyekto sa DPWH, ma'am? Opo, kasi bihira lang po, hindi masyado po lagi eh. Oho. Hindi po kayo laging pumipirma ng kontrata sa DPWH, ma'am? Bihira lang po yung mga kontrata po na hindi naman po lagi nakapagkontrata sa DPWH po. Okay, sige po. So, ngayon, sige po. So, sa ngayon pong taon na ito, ilan po ang inyong kontrata sa DPWH? Baka mga 2 po o 3. Baka po. Opo. Hindi pa rin po kayo sigurado, ma'am, kung ilan po ito at magkano kayang halaga nito? Hindi ko rin po po. Pag pwede ko pong sa inyo. Kasi wala pong opisina ngayon. Opo. Kasi po, kapag ang pinag-uusapan natin po siguro ay malalaking kontrata sa gobyerno, palagay ko po naman, ma'am, hindi po mahirap pong alalahanin yun, po. So, if I may... Hindi po ako masyadong malaking kontrata. Hindi masyado. Hindi po masyadong malaki. Opo, sige po. Opo. Sige po. Ma'am, ito lang po. Sorry po kasi po kayo po ay naghahangad na kumatawan sa mga vendors eh. Kaya po siguro, nararapat din po natin malaman ang background po ng kakatawan sa kanila sa mga nakikinig ngayon sa atin na vendors. If I may guide you, ma'am, ngayon pong taon na ito, 2 kontrata po ang pinirmahan ninyo. Kayo po si Marilu. Opo, si Marilu. Baka lang po. Ano po? Baka lang po. Opo. Ma'am, hindi po yan baka. Totoo po ito. Hawak ko po, ma'am, itong kontrata. Okay. Opo. 2 kontrata po ang inyong pinirmahan. Dito po sa DPWH, para po sa kontrata. Ang isa po dito ay sa May Kawayan. Ang isa po naman ay sa Marilao. Opo. Ang halaga po ng 2 kontratang ito, opo, para po dito sa Marilao ay 95,042,722.92 pesos. Yung pong isang kontrata, opo, para po naman sa May Kawayan, Bulacan, ang halaga ay 95,048,129.17. Ito po ay, opo, magkasunod na kontrata at pinirmahan po ninyo on the same day, June 10, ngayong taon, bilang kinatawan po ng Olympus Mining and Builders Group Philippines Corporation. At ito po, ang total nito nagkakahalaga ng halos 200 milyong piso na kontrata po ng inyong kumpanya.
So paano ho namin ma'am dapat tanggapin po ito na ang inyo pong kontrata kaninyo ay maliliit lang po sa gobyerno? Opo, marami pong mas malalaki pa po dyan siguro po. Meron pa ho kayo mas malalaki dito? Hindi po, baka yung iba po kasi hindi na nababati na. Opo. Yun nga po ma'am, ano ho. Kaya ang amin po kasi ma'am, sa pagtatanong po namin sa inyo, hindi nyo po ito mga maalala po na mga kontrata. Kami lang po nagtataka dahil sa kayo po pumipirma at ang halaga pong ito para po sa amin ha, malalaki po ito kasi 90 million po, 95 million po yung isa, di ho ba? Malaki po ito. Bakit lang po bilang general manager po at company president na hindi po man lang ito maalala? Opo. Opo. Hindi ko po talaga maalala sa yung ano. Opo, Hindi opo, naman opo. Opo. Hindi ko lang talaga siya maalala. Opo. Opo. Kailan kayo nakatanggap ng notice to proceed sa mga proyektong ito, ma'am? Naku, sir, hindi ko po matatandaan, sir. Opo. Pag ano po, ibabalik ko po sa inyo. Kung alam ko po na yan yung pong ano, madadala ko naman po. Opo, sige po. Ang inyo pong notice to proceed ay natanggap ninyo June 11, the day after ho ninyo mapanalunan po yung dalawang kontrata. Maliban po sa dalawang kontratang ito, ma'am, ng maglalagay po nitong mga ilaw sa highway na ito under DPWH, kayo ba'y meron pa hong ibang kontrata existing ngayon sa DPWH, ma'am? Wala naman po. Wala na po, ma'am? Opo. Wala po. Opo. Sige po. So, ma'am, salamat po na marami. Ano po, kasi kami lang po humihingi ng pangunawa kasi nga po, alam niyo ho, kapag tayo po ay kakatawan sa mga particular pong sektor, mas mainam nga din po malaman po natin yung inyo pong business interest. Ano po. Dito po sa inyo pong kumpanya, meron din ho ba kayong mining project, ma'am? Dati pa po yun pero hindi po natuloy. Yan nga po dapat yung gamit hindi po natuloy. Opo. Sige po. So, ma'am, siguro po naman, alam po ninyo, no, na kung sakasakali pong kayo'y papalarin, ano po magiging position po ninyo kung meron man sa inyo pong existing na construction company? Hindi po, ano na po, mag-out na rin po ako sa company po. Opo. Ma'am, paano po kaya yung pong sinasabi po ng iba ngayon, ano po, maging ng ilang pong mga non-governmental organizations na meron na pong mga pumapasok sa party list pero sa totoo lang po mga kontratista mismo ng DPWH. Paano ho naman kaya natin po dapat tangkilikin ito, ma'am, na mawawala po ang issue dito ng conflict of interest? Opo. Katulad po sa akin, pag ako po nakaupo po dito sa hinahangad nga sa vendor party list po, binibigyan ko po ng assurance at sinisiguro ko naman po na ako po mag-out na rin po talaga sa pangungontrata po na sinasabi po. Kung mag-out po kayo sa inyo pong korporasyon, sino po ang uupo kapalit po ninyo? Hindi ko pa po masabi sa ngayon. Opo. Sino ho ba ho ang inyo pong incorporators, ma'am, sa inyo pong construction company? Iba-iba po. Pwede ho ba namin malaman? Ito po ay family owned naman po. Opo. Sige po. Paano po dapat tangkilikin ito ng mga vendors na nakikinig ngayon sa atin para po pagkatiwalaan po kayo na totoo po ang inyong adikain at ang isusulong po ay kanilang kapakanan at hindi po isusulong ang personal na business interest, ma'am. Go ahead po, you have the floor. Opo. Ako po si Manu Lipana po. Ako po ako po ang number 1 nominee po ng vendors party list. Sinisiguro ko naman po sa lahat po ng mga vendors na aming kinakatawan ngayon sa vendors Maninindang Pilipino. Asahan niyo po na sinisiguro ko po sa inyo and nabigyan niyo lang po kami ng pagkakataon na kahit isa lang po makaupo sa kongreso po para po patuloy namin kayo, meron po kayong malalapitan at siguro ko po sa inyo na makakatulong po kami sa inyo. Yun lang naman advokasyan namin ang matulungan, maproteksyonan at lahat ng maninindang Pilipino. Dahil sila po talaga kami po, kasi ako din po ako nanggaling. Ang tunay po na nabitin lang din po talaga sa marginalized sector po.
Opo, sige po. So ma'am, muli po, salamat po na marami sa inyo pong ibinigay pong panahon sa aming pong programa. At Marilu, salamat po na marami ma'am. Godspeed po at good luck po sa inyo. Salamat din po ng marami.